Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikawalong yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Hindi na nakatanggi pa si Jaisel nang magpumilit si Jared na isabay na siyang papasok sa trabaho. Nanatili silang walang imika nito habang nasa loob ng sasakyan. Nang malapit na sila sa kumpanya, ay agad nilingon ni Jaisel si Jared at sinabi niya ditong kailangan na niyang bumaba doon. Mabilis namang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Jared nang marinig nito iyon. Dahil doon, nakonsensya si Jaisel kaya mabilis siyang nagpaliwanag kay Jared na nasanay na siyang uminom ng soya milk araw-araw bago siya pumasok ng opisina. At kaya siya bababa na doon ay upang dumaan sa tindahan ng soya milk at bumili doon. Alam naman ni Jared na nagdadahilan lamang si Jaisel dahil ang totoo, ayaw talaga nitong magkaroon ng kahit na anong kaugnayan sa kanya. Subalit hindi na iyon inexpose pa ni Jared sa dalaga. Hindi ito sumagot at sa halip ay inutusan nito si Carlo na buksan ang pinto upang makababa si Jaisel. Agad namang nakahinga ng maluwag si Jaisel nang makababa siya sa sasakyan at saka nito naalalang magpasalamat kay Jared kaya muli itong lumingon. Subalit bago pa man siya makapagsalita ay mabilis nang naitaas nito ang power window ng sasakyan. Agad itong bumalik sa pagiging mataas at makapangyarihan. Dahil sa sinadya ni Jaisel na bagalan ang kanyang paglakad upang wag silang magkasabay ni Jared papasok ng kumpanya, ay 10 minuto siyang na-late sa pagpasok. Saka lamang niya naalala na may conference meeting nga pala ang kanilang kumpanya ng araw na iyon. Patakbo niyang tinungo ang conference hall kung saan gaganapin ang meeting. Nang marating niya iyon, ay agad niyang binuksan ang pinto. Ilang daang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya ng mga sandaling iyon na animoy nagsisiyasat. "Sorry, I'm late," mahinang sabi niya habang nakatayo siya sa may pinto ng silid na iyon. She unexpectedly saw Jared sitting at the center of the conference table. Marahil ay ito ang magiging host ng meeting na iyon. Iyon ang magiging kauna-unahan nitong meeting conference matapos nitong maging bagong CEO ng kanilang kumpanya. At ngayon pa siya na late ng dating sa harapan ng maraming tao. Hiyang-hiya si Jaisel ng mga sandaling iyon. "Please come in," malamig na sagot nito kay Jaisel at hindi man lang nito tiningnan ang dalaga. Nang matapos ang meeting na iyon, ay nauna nang lumabas si Jared, pagkaraan ay sumunod na lumabas ang iba pang naroon. Nakisabay na rin si Jaisel sa paglabas ng hall na iyon at nakita niya sa di kalayuan si Jared. Napansin niyang agad na nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya at hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin sa kabuuan ng kanilang conference meeting. Habang nakatanaw siya kay Jared ng mga sandaling iyon, ay na-realize ni Jaisel ang pagkakaiba ng estado nilang dalawa ni Jared. Nabibilang sila sa dalawang magkaibang mundo. Alam niyang kailangan pa rin niya itong samahan sa ilang events bilang fiancé nito dahil iyon ang kanilang agreement. Subalit hanggang doon na lamang iyon. Hindi na dapat siyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan dito in the future. Marahil ay mas makabubuti na rin na manatili silang ganoon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikawalong yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Kahit na nga nagbigay si Jared ng extensions para sa deadline ng submission niya ng kanyang mga concept designs, iyon pa rin ang unang beses na gagawin niya iyon ng nag-iisa. Kaya naging abala siya hanggang sa oras ng uwian. Naupo si Jaisel sa kanyang pwesto at itinuwig niya ang kanyang katawan.
Pagkatapos ay tumayo siya at nagtungo sa banyo. Nang makapasok na siya doon, ay hindi niya inaasahang naroon din pala si Kathy. Hindi niya talaga ito gusto, kaya hindi na rin siya nag-abala pa para batiin ito. Kaya naman diretso siyang pumasok sa loob niyon. Subalit tiningnan siya ni Kathy na may bahid ng pagkainggit at punong-puno ng galit ang mga mata nito. Hinarangan nito si Jaisel at walang pakundangan nitong itinulak ang balikat ni Jaisel. Gumawa ka na naman ng ingay sa meeting ng buong kumpanya kanina. Aren't you proud? May kalakasan ang puwersa ng pagtulak nito sa kanya. Agad na nakaramdam ng matinding sakit si Jaisel mula sa kanyang balikat, kaya hindi niya naiwasang bahagyang mapaatras. Napangiwi si Jaisel. Pagkaraan ay binalaan niya si Kathy. Kathy, baka nakakalimutan mong narito tayo sa opisina. Kaya wag kang maging marahas sa akin. Sa kanilang kumpanya, ang pisikal na pagsasakitan at pag-aaway ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga ganoong pag-uugali ay seryosong nakapagdudulot ng masamang imahe at hindi magandang reputasyon sa kumpanya. Bukod pa doon, magiging isang kasiraan din iyon sa reputasyon ng designer. Alam din naman ni Kathy ang tungkol sa bagay na iyon. Kaya lalo itong nainis kay Jaisel nang marinig niyang sinabi nito iyon. Kung hindi dahil kay Jaisel, sanay ang kanyang ginawang design ang nagkaroon ng chance para manalo ng first place ng taong iyon. Siya sana ang nagkaroon ng pagkakataon na mag-design ng mga damit para sa isang lalaking katulad ni Jared. At sana'y tumaas pa ng isang level ang kanyang posisyon sa kumpanya. At isa pa, nang makita niya ang eksena sa opisina ni Jared noong nakaraang araw, dapat sana ay siya ang babaeng yakap ng mga bisig ni Jared. Naniniwala si Kathy na ang lahat ng meron ngayon si Jaisel ay para dapat sa kanya. Inagaw lang nito ang mga iyon. Alam mo bang hindi ako natutuwa sa mga ginagawa mo? Kaya wag kang umasang magiging madali para sa'yo ang lahat. Inis na muling sabi nito kay Jaisel. Humakbang pang palapit si Kathy kay Jaisel at inagaw niya mula rito ang cellphone nito. Pagkatapos ay mabilis nitong itinapon iyon sa loob ng toilet bowl. Napatingin si Jaisel sa telepono niya na noon ay nakababad na sa tubig sa loob ng bowl. Dahil sa sobrang galit ay napapadyak si Jaisel. Nasisiraan ka na ba? Anong ginawa mo sa telepono ko? Ang nangyaring ito ngayon ay isang babala para sa'yo. Kung hindi ka pa rin magkukusang umalis sa kumpanya, hindi ko maipapangakong magiging mabait ako sa'yo. Sisiguruhin ko sa'yong magsasuffer ka ng husto. Marahas na pagbabanta ni Kathy sa kanya. Pagkatapos ay parang walang nangyaring lumakad na itong palabas ng restroom na iyon. Nang makalabas na ito, ay pabalibag niyang sinarahan ang pinto niyon dahil sa sobrang inis at galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Mas mabuti sana kung wala na lang si Kathy sa kumpanyang iyon. Bilang kasamahan nito sa trabaho, palagi iyong naiinis sa kanya at itinuturing siya nitong kalaban sa lahat ng bagay. Naisip ni Jaisel. Pagkaraan ay agad siyang kumuha ng toilet paper at kinuha niya ang telepono niya sa loob ng bowl. Matapos niya iyong malinis at mapunasan, dahil nga sa nababad iyon sa tubig, hindi na niya iyon mabuhay pa. Kaya wala na rin naman siyang choice kundi ang itapon na lamang iyon at saka siya nagpa siyang lumabas ng restroom. Lumakad siya palapit sa pinto, subalit hindi niya mabuksan iyon. Kahit anong pihit ang gawin niya sa doorknob niyon ay hindi pa rin ito magbukas. Agad niyang naisip nakalak iyon sa labas at nasisiguro niyang si Kathy ang may kagagawa niyon. Inilak nito ang pinto ng restroom mula sa labas. Dahil sa sobrang galit na nararamdaman ni Jaisel ay hindi na siya nakapagsalita pa. Marahil ay sobrang bored ni Kathy.
Iyon ba ang dahilan kaya naiisipan nitong gawin ang katulad ng paglalak sa kanya sa loob ng restroom? Naisip ni Jaisel. Pagkaraan ay malakas niyang kinalampag ang pinto ng restroom at kasabay noon ay ang malakas niyang sigaw. Kati, buksan mo ang pinto. Buksan mo ito. Pwede ba wag kang parang bata? Buksan mo ito. Kapag hindi mo ito binuksan, magre-report ako sa direktor at sa presidente ng kumpanya ng tungkol dito. Tingnan natin kung papaano ka magpapaliwanag sa kanila. Hanggang sa mamalat na ang boses ni Jaisel dahil sa ginawa niyang kasisigaw, subalit hindi man lang tumugon si Kati sa kanya at hindi pa rin nabubuksan ang pinto. Marahil ng mga sandaling iyon, ang mga tao sa kumpanya ay natapos na sa kani-kanilang trabaho at umalis na ng opisina. At kung soswertehin siya, baka may isa man lang sa mga ito na mapapadaan sa restroom. Subalit nakakapagtakang wala man lang dumating. Hindi alam ni Jaisel kung ano ang ginawa ni Kati sa labas. At dahil doon, she felt more uneasy habang lumilipas ang oras. Sinadya kaya ni Kati na planuhing itrap siya sa loob ng restroom ng mga sandaling iyon? Dahil sa isiping iyon, nakaramdam ng panlalamig sa buo niyang katawan si Jaisel. Napasandal siya sa likod ng pinto habang nakatingin siya sa mga hanay ng cubicle na noon ay nasa harapan niya. Kaagad siyang nakadama ng takot at pagpapanik. 9:00 na ng gabi. Nang mga sandaling iyon, wala nang gaanong guest sa Queen's Hotel at mapapansing ang kabuuan ng lugar na iyon ay nakabook na. May 2 hilera ng mga magagandang babae ang nakatayo sa may entrance ng hotel na iyon at nakasuot ng maiiksing palda. Sabay-sabay na nagtungo ng ulo ang mga ito bilang magalang na pagbati sa guest na noon ay papasok na sa loob ng hotel. Welcome, Mr. Leviste. Sabay-sabay na bati ng mga ito kay Jared sa mahina at malambing na tono. Sir, Mr. Tan is here. This way, please. Magalang namang salubong sa kanya ng manager ng hotel at iginiya siya nito sa kinaroroonan ni Mr. Tan. Walang mababakas na anumang ekspresyon sa gwapong mukha nito. Diretso lamang ang tingin niya at patuloy na eleganteng naglakad. Kasunod naman niya sa kanyang likuran ang assistant niyang si Carlo. Pinindot nito ang headset na nasa tenga nito at mahinang bumulong sa kanya. Sir, katatawag lang po ng lola nyo at pinasasabi po niya na kailangan nyo daw pong ipaalam kay Miss Jaisel na may dinner sa kanyang bahay ngayong weekends. Ikaw na ang bahalang gumawa ng arrangement. Kaswal na sagot naman ni Jared kay Carlo na parang wala itong kahit na anong pakialam kay Jaisel. Bahagya namang nagtaka si Carlo. Naisip nito, kumpara sa nakita niyang naging pagtrato nito kay Jaisel nung nakaraang araw, mukhang naging mas malamig iyon sa nakikita niya ngayon. Hindi kaya nawala na agad ang interes nito para kay Jaisel? Sa kabila ng pagdududa niya, ay patuloy namang sumunod si Carlo sa paglabas ni Jared sa elevator. Ang buong restaurant ng hotel na iyon ay nadedekorasyon na ng mga mamahaling palamuti. Nang mga sandaling iyon, naging napakatahimik sa lugar na iyon dahil wala nang ibang tao doon, maliban sa kanila at sa magiging kamiting ni Jared doon. Isang gwapong dayuhang lalaki ang nakaupong malapit sa bintana. He looked about 30 years old na may maasul-asul na kulay ng mga mata. Sino mang makakakita sa kanya ay masasabing may pinag-aralan ang lalaki at mula rin siya sa isang marangyang pamilya. Magalang itong napangiti nang makita nito si Jared. Agad itong nagsalita. Mr. Leviste, you're just on time. Dumating si Jared sa eksaktong oras na napag-usapan nila nito. Mr. Tan, sorry to keep you waiting. Mabilis namang sagot ni Jared dito.
Naupo si Jared sa katapat nito at pagkaraan ay nakipagpalitan ito ng ilang salita kay Mr. Tan. Pagkatapos ay nagsimula na itong pag-usapan ang tungkol sa talagang pakay ng pagkikita nila ng gabing iyon. Isa iyon sa pinakaimportanteng deal. Parehong umaasa ang mga ito at pareho din nilang binigyan ng importansya ang proyektong iyon. Both of them were elites in the business world. Pinag-usapan ng mga ito ang mga mahahalagang bagay at naging maayos naman ang takbo ng kanilang pag-uusap. Lalo pang nadagdagan ang paghanga ni Mr. Tan kay Jared at agad itong nagtaas ng isang toast habang hawak nito ang baso ng alak. Mr. Leviste, you're incredible. Naniniwala akong magiging maganda para sa atin ang deal na ito. Cheers! Nagtaas din ng baso niya si Jared. He looked calm, steady and elegant. Ang magiging susunod na hakbang na kailangan nitong gawin ay ang ikumpirma ang mga detalye ng kontratang iyon. Bagamat hindi iyon ang main part, isa iyong napakahalagang parte para sa isang deal na katulad noon. Nang mga sandaling iyon, lumapit si Carlo kay Jared na may seryosong ekspresyon habang hawak nito ang isang cellphone. Huminto ito sa tabi ni Jared at may sinabi ito sa mahinang boses. Sir, there's something wrong with Miss Jaisel. Napakunot noo ito at mabilis na nagtanong. Anong nangyari? Katatawag ko lang po sa kanyang cellphone subalit hindi ko iyon makontak. Pati ang kanyang pamilya ay sinabing hindi pa siya umuuwi. Nag-check na rin po ako sa work log records ng kumpanya at nalaman kong hindi pa siya nakakapag-out doon. Pero ayon naman sa mga security guards ng kumpanya, nakaalis na daw lahat ng empleyado sa bawat department. Marahil ay maaaring nagkataon lamang na hindi nila ito makita o matawagan, pero ang katotohanang hindi pa ito nakakapag-log out mula sa opisina ay nakakapaghinala dahil hindi iyon pangkaraniwang pangyayari. Biglang tumayo si Jared at agad na nagtungo sa exit door. Bigla itong nagpanik. It was a feeling he had never felt before at hindi niya iyon makontrol. Sobra siyang nag-aalala na baka may kung anong masamang nangyari na kay Jaisel. Kaagad din namang tumayo si Mr. Tan. Tiningnan nito si Jared and felt a little unhappy. Mr. Leviste, hindi pa natin natatapos ang ating kontrata. San ka pupunta? May importante akong kailangang puntahan. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. Seryosong sagot ni Jared dito. Lumakad ng palabas si Jared na hindi man lang lumilingon. Lalo namang sumama ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Tan. Napakahalaga para sa kanya ng magiging alliance nilang iyon. Kaya lang siya lumipad patungo sa Pilipinas ay para lamang makipag-negotiate ng personal kay Jared. Subalit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay sa kanya. Mr. Leviste, ganito ba ang magiging attitude mo sa pakikipag-negotiate sa amin? Kung aalis ka dito ngayon, mawawala na ako ng tiwalang may kakayahan ng inyong kumpanya na mag-handle ng mga bagay-bagay. Napahinto si Jared ng sandaling iyon. Ang mataas nitong pangangatawan ay nagmistulang estatwa sa pagkakatigil nito. Pagkaraan ay muli itong nagsalita sa malamig na tono. In this case, cancel the cooperation. Seryosong sabi nito. At pagkatapos niyang sabihin iyon, ay tuluyan na itong umalis. Shock na napatingin naman si Mr. Tan kay Jared nang marinig nito ang sinabi ni Jared. At biglang namutla ang mukha nito na may galit na ekspresyon. Nabigla din si Carlo sa sinabing iyon ni Jared. Iyon sana ang pinakamalaking deal na matagal na pinaghandaan ng kumpanya. At iyon din ang dahilan kaya minabuti ni Jared na makausap si Mr. Tan ng personal. Subalit ng sandaling iyon,
ay tuluyan na nitong kinansel ang magiging kontrata sana ng kanilang kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit $10 million. At iyon ay nang dahil lamang kay Miss Jaisel. Iniwan at tinanggihan ni Jared ang importante nitong ka-business meeting ng ganoon lang. Samantala, sa restroom kung saan nalak si Jaisel ay naroon pa rin ito at nakaupo sa toilet seat habang patuloy na pinagkikiskis ang kanyang mga palad. Habang lumalalim ang gabi, ay mas nagiging malamig ang temperatura sa loob ng restroom na iyon. At dahil doon, ay hindi na niya mapigilan ang sunod-sunod niyang pagbahin dahil sa sobrang lamig. Halos hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagkakasakit niya nung nakaraang gabi. Kung patuloy pa siyang mananatili doon ay maaaring muli siyang magkasakit. Nawawala na siya ng pag-asang makalabas sa restroom na iyon ng gabing iyon. Wala na siyang maisip pang ibang paraan para makalabas doon. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng antok at napasandal na lang siya sa wall ng restroom nang biglang may marinig siyang malakas na kalabog mula sa pinto noon. Mabilis na napamulat ang kanyang mga mata at agad siyang nabuhayan ng pag-asa. Nagmamadali siyang tumayo at lumakad palapit sa pinto. "May tao ba dyan? Andito ako sa loob. Pakiusap, buksan mo ang pinto." Malakas na sigaw ni Jaisel. Marahil ay narinig ng tao sa labas ng pinto ang sigaw ni Jaisel. Saglit na tumigil ang pagkalabog ng pinto at makaraan lang ang ilang saglit, ay muli niyang narinig ang malakas na kalabog at ang sumunod ay nakita ni Jaisel na puwersahan ng nabuksan ang pinto ng restroom. Nakahinga ng maluwag si Jaisel. Sa wakas ay may dumating na upang matulungan siya. At hindi na niya kailangang manatili sa loob ng restroom na yon ng buong gabi. "Maraming salamat." Bago pa man niya matapos ang sasabihin, saka lamang napagtanto ni Jaisel na ang taong noon ay nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Jared. "Mr. Leviste?" Hindi man lamang sumagi sa kanyang isip na ito ang makakapagligtas sa kanya ng mga sandaling iyon. Ang buong akala niya ay isa iyon sa mga gwardyang nagpapatrol sa area ng building na iyon kapag gabi. Samantala, halos habuli naman ni Jared ang hininga niya ng mga oras na iyon. Marahil ay dahil sa pagmamadali niyang makarating kaagad doon. Tiningnan niya agad si Jaisel. Ang natural nitong marosas-rosas na kulay ng balat ay bahagyang namutla. Siguro ay dahil na rin iyon sa malamig na temperatura sa loob ng lugar na iyon. Kaya pati na rin ang balingkinita nitong katawan ay bahagyang nag-umpisang manginig. Nang mapansin iyon ni Jared ay mabilis nitong hinubad ang suot nitong suit jacket at inilagay niya iyon sa balikat ni Jaisel. Kaagad namang naramdaman ni Jaisel ang init na nagmumula sa jacket na yon nang isuot niya ito sa kanyang katawan. Nanatili sa loob ng jacket na yon ang init mula sa katawan ni Jared, kaya agad niya iyong naramdaman matapos na maisuot. Natigilan siya at nasorpresa sa ginawang iyon ni Jared. Halos hindi siya nito binigyan ng pansin kanina sa meeting nila na parang wala siya doon at hindi sila magkakilala nito. Subalit bakit ngayon ay ganoon ang naging trato nito sa kanya? Nang mapansin ni Jared na halos wala siyang kagalaw-galaw sa kanyang pagkakatayo, ay tinanong siya nito in a deep voice. "Kaya mo bang maglakad?" "Yes, kaya ko naman." Mabilis namang sagot niya dito. Nakabawi na siya mula sa kanyang pagkabigla, kaya siya na rin ang nangunang lumakad para makalabas sa lugar na yon. Napasimangot naman si Jared na noon ay nakasunod sa likod ni Jaisel habang tinitingnan nito ang maliit na katawan ng dalaga. Napakahina pa ng katawan nito at iniisip niya kung may gaano na kaya ito katagal sa loob ng restroom na yon.
Natatakot siyang baka magkasakit na naman si Jaisel. Agad niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang cellphone niya at tinawagan si Jason. "Pwede bang pumunta ka ng villa ngayon at hintayin mo ako doon?" sabi nito kay Jason. Habang patuloy sa paglakad si Jaisel, napansin niyang napakatahimik na ng buong kapaligiran at wala na ni isang tao na makikita doon, maliban sa mga gwardyang naka-duty ng gabing iyon. Ginamit nila ang elevator para makababa sa lobby ng building at bago pa man nila marating ang lobby ay hinubad na ni Jaisel ang jacket ni Jared at magalang niya iyong iniabot dito. "Thank you, Mr. Leviste." Pagpapasalamat niya dito. Subalit hindi iyon inabot ni Jared at napansin niyang mukhang hindi ito masaya. "Hindi mo naman yan kailangang ibalik sa akin. Isuot mo yan hanggang sa pag-uwi mo. May mga security guard sa lobby. Kung makikita nilang suot ko yan, baka kung ano ang isipin nila." Paliwanag ni Jaisel sa kanya. Dahil sa naging explanation na iyon ni Jaisel ay lalong nagdilim ang mukha ni Jared. Mas mabuti pa yatang hindi ito nag-explain. "Bakit? Ikinahihiya mo bang magkaroon ng close relationship sa pagitan nating dalawa?" Hindi niya inaalis ang tingin kay Jaisel habang itinatanong niya iyon. "Hindi ganun ang ibig kong sabihin." Maagap na sagot niya kay Jared. "Then ano pala ang ibig mong sabihin?" Kasabay noon ay bahagya itong lumapit kay Jaisel. Parang naging masikip ang loob ng elevator ng sandaling iyon dahil sa build ng katawan ni Jared. Dagdag pa ang mataas na height nito. Naging napakalapit ni Jared kay Jaisel at agad niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa napakalapit na presensya ni Jared. Bahagyang napaatras si Jaisel dahil doon. May mali ba siyang nasabi? Tanong ni Jaisel sa kanyang sarili. Mukhang may nasabi siya na naka-offend sa binata. Kinakabahang napatingin si Jaisel sa paligid at napansin niyang unti-unting nagbukas ang pinto ng elevator kaya mabilis siyang nagsalita. "Mr. Leviste, nandito na tayo sa lobby." Gayunpaman, nanatiling nakatitig lang sa kanya si Jared na parang walang intensyong kumilos ng mga sandaling iyon. At nang marinig naman ng mga guards sa lobby ang pagtunog ng elevator, ay lumakad ang mga ito palapit doon. Agad na nakaramdam si Jaisel ng kaba at kasabay noon ay bigla din siyang naguluhan. Kahit na siya ang fiancé ni Jared, karamihan sa mga empleyado doon ay hindi alam ang tungkol dito. Mabuti na rin na wag nang malaman pa ng mga ito dahil pagkaraan naman ng isang buwan ay kakansilahin na rin naman nila ni Jared ang engagement na iyon. Para wala na rin masyadong chismis sa kumpanya, naisip ni Jaisel. Talagang ayaw ni Jaisel na makikita siya ng mga guard na kasama ni Jared. "Mr. Leviste, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ngayong gabi. Babawi na lang ako sa iyo sa ibang araw." Pagkaraan ay sabi ni Jaisel kay Jared at mabilis nitong inabot kay Jared ang jacket nito, saka siya nagmamadaling lumakad palabas ng lobby ng kumpanya na hindi man lang lumilingon. Wala nang nagawa pa si Jared kundi hawakan ang jacket niya. Napalitan ng lungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? May nararamdaman nga kaya si Jared para kay Jaisel? Ganon din kaya ang feelings ni Jaisel para kay Jared? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Sometimes, the most important life lessons are the ones we end up learning the hard way. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.